Mga kaagoy, subukan naman natin magluto ng pork puchero. Hindi lang pang ulam ito, pwede rin tong pang Noche Buena ngayong New Year. Yung mga ganitong luto dapat hindi inaatrasan. Lalong-lalo na kapag masarap ang pagkakaluto, talagang mapaparami ka ng kain. Let's G! Umaga pa nga lang ay pumunta na nga ako ng palengke namin ng bayan ng Mangaldan para bumili ng karning baboy kila Auntie Rose. Bumili na rin ako ng laman na gagamitin natin sa pagluto ng pork puchero. Bali ito pala ang bibilhin natin na baboy. Makikihati lang tayo dito ng 1 kilo. Magandang iluto tong pang pork puchero. Bago pala ako umuwi, pinahati ko na kay Auntie Rose tong aking nabiling baboy para hindi na natin hatiin sa bahay at nang mailuto na agad. After ko nga pumunta sa karnihan, pumunta naman ako sa bilihan ng mga gulay para bumili ng carrots, repolyo, Baguio beans at iba pang mga sangkap. At maglalagay rin tayo dito ng saging na saba. Buti na lang mura to, 20 per kilo. Nung pagka-uwi ko nga, inumpisahan ko na nga hinugasan tong ating nabiling karni kila Auntie Rose. Bali itong pork puchero mga kagoy, ihahanda rin namin to sa New Year. Nag-usap-usap kasi kaming magkakapatid ko nang ihahanda namin sa New Year. At naisipan nga namin gumawa ng pork puchero. At abay syempre, after ko nga nahugasan ito, nagumpisa na nga ako maggayak ng mga sibuyas. At sabayan pa natin ng bawang. Gagamitin kasi natin yan sa paggisa mamaya. Ito pala yung mga gulay na mga kakailanganin natin sa pagluluto ng pork puchero. Nabili ko pala lahat yan sa halagang 80 pesos. 20 pesos kasi yung beans at 20 pesos yung carrots at 20 pesos rin yung repolyo. Pati na rin yung saging. Yung siling na green naman ay tira lang sa bahay. Siyempre mga kagoy, binalatan na natin yung mga gulay tulad nitong carrots. At hinati lang naman natin siya nakatamtama ng laki. Ipiprito kasi natin yan mga kagoy. Kikwento ko ulit yung aking kinikwento kanina. Nag-usap-usap nga kami kung ano iluluto namin sa Noche Buena. Ang dami-dami nilang sinasuggest tulad ng graham, salad, lechon. Ganun katindi ang mag-isip ang mga ate ko. Kaya nahihirapan talaga kami kung ano ihanda talaga namin sa bagong taon. Pero ako ang nahihirapan mga kagoy. Sa sobrang dami-dami nilang sinasuggest, ako pala ang maggagastos. Ay loko. Hindi lang isip ko ang nahihirapan, pati ang bulsa ko. Hindi ako ready sa ganun na. Parang mauuto na naman nila ako. Ako na nga ang maggagastos. Ako pa daw magluluto dahil masarap daw ang luto ko. Ang sabi ko na lang sa kanila, sige ako nang bahala. Dahil magbabagong taon naman. Para naman tuloy-tuloy yung blessing. Pero ang sinabi ko sa kanila mga kagoy, basta sila magbabayad ng kuryente namin. Sa part na nga yan, nilabas ko na nga yung bagong kawali ko dyan. Ang una pa natin gagawin dito ay ilalagay pala natin dito yung mga karne natin. Dahil palalabasin natin dito yung mantika ng ating karne. Haluin lang naman natin ang haluin hanggang hindi masunog. Basta kapag naging golden brown na yan, ibig sabihin luto na yung ating karne. Nagiwa muna pala ako ng kamatis habang pinapaluto natin yung ating karne. Sa pork puchero natin maglalagay tayo ng kamatis para mas talong maasim. Kung papansinin nyo, na golden brown na nga yung ating karne. At dito na rin natin to igigisa tong ating sibuyas bawang. Kapag naluto na yung sibuyas bawang natin mga kagoy, abay syempre, ang isusunod naman natin dito ay yung kamatis. Palulutuin rin natin tong kamatis hanggang lumambot. Siya nga pala, kung umabot ka sa video to, paki-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad ang aking video. At kung anong oras mo na rin to napapanood. Naglagay lang naman ako dito ng paminta natin. At 2 kutsarang patis. Pampaalat ng konti sa ating karne. Konti lang muna ilalagay natin pampalasa dito. At saka mekos-mekos lang natin ito hanggang kumalat yung pampalasa. After na nga yan mga kagoy, saka naman tayo maglalagay dito ng 500 ml na tubig para sa sabaw ng ating pork puchero. Maglalagay rin tayo dito ng 200 grams na Filipino style tomato sauce. Baka naman tomato sauce. Bali kung nakukulangan pa pala kayo sa tomato sauce, pwede naman kayong mag-add. Basta alam nyo magtimpla. Basta alam nyo na ang maalat sa hindi maalat. At haluin mong to the left, to the right, kumalat yung tomato sauce. Pakukulin natin to ng 5 to 10 minutes. Ang sarap talaga magluto habang nag-e-enjoy ka. Sabi nga nila kung saan ka masaya ay pagpatuloy mo lang. Kaya ito ang ginagawa ko. Pinagpapatuloy ko nga, tumataba naman ako, agoy. Bali yung carrots natin at yung ating saging na saba ay ipiprito lang natin ito hanggang maging golden brown. Ganito pala ako magluto ng pork puchero. Bali hindi ko na sinabay sa pagpapakulo doon sa karne. Kapag alam mo naluto na mga kagoy, tanggalin mo na sa pinagprituhan niya para hindi masunog. Pwede nyo itong gayahin pang ulam sa Noche Buena. Kapag tinanggal natin sa pinagprituhan niya, saka naman natin ito ilalagay sa ating pork puchero na kumukulo. Naging malapot na pala yung sauce natin. Isasabay na rin natin dito yung Baguio beans, yung repolyo natin, na sobrang liliit pero ang cute-cute tignan. Mga ilang minuto maluluto na nga itong pork puchero natin. Abay para maluto na, haluin na natin ng maigi. Haluin to the left, to the right, hanggang lumambot yung mga gulay natin. O mga kagoy, pwede na ba tong pork puchero ko? Paki-comment naman kung pwede na. Sobrang bango nito legit. Habang niluluto ko, natatakam na talaga akong kumain. Hanggang ganito na nga maging tsura ng ating pork puchero. O sige na nga, maraming salamat sa panunod. Bye-bye, agoy! Kakain muna ako ng pork puchero ko.